Dear Kap Carla, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Joseph, 27 years old. Isa po akong personal driver. Ang kwentong ito ay base sa karanasan ko na hindi ko na yatang makakalimutan. Nakapasok ako sa pagiging driver dahil sa tatay ko. Nang umalis ang isang driver ng pamilyang pinaglilingkuran ng tatay ko, ay agad sila naghanap dahil sa biglaan. Naisip ng tatay ko na rekomenda ako bilang driver. Roman, may kilala ka bang pwedeng mag-duty agad-agad? Kasi kung sa agency pa ako tatawag, abutin pa tayo ng ilang buwan. Walang driver si Miko. Wika ng amo ng tatay. Balik up Carl, may sariling driver ang anak ng amo ni tatay na si Sir Miko. Meron akong mairekomenda mama. Pero di ako sigurado kung papayag po kayo. Wika ni tatay. Basta kilalang kilala mo at mapagkakatiwalaan. Sagot naman ng amo ni tatay. Kilala niyo din po siya ma'am. Si Joseph, anak ko. May lisensya na din yon ma'am. At maingat mag-drive ang batang yon. Wika ni tatay. Aba, maganda yan Ramon. Si Joseph. Bukas mag-start na siya dahil kailangan ni Miko yung driver. Wika ng amo ni tatay. Sige po ma'am, sagot naman ni tatay. Makalipas ang ilang linggo, nakapasok na ako Kap Carl bilang personal driver ni Sir Miko. Si Sir Miko pala Kap Carl ay 15 years old pa lang. Dahil sa maraming din activity sa school, tama nga talaga na may personal driver si Sir Miko. Dahil busy din ang mga magulang nito sa mga negosyo nila. Pero hatid sundo lang namin si Sir Miko. Kaya minsan naglilinis ako ng sasakyan at kung ano pang pwedeng gawin sa bahay. Ganon din si Aimee. Si Aimee Kap Carl ay isang yaya ni Sir Miko. Ganon na din sa mga magulang nito. Isang araw ay nagkakape kami ni Aimee at nagkukwentuhan. Aimee, matagal ka na ba dito? Tanong ko. Oo, matagal na ako dito. 18 years old pa lang ako. Nagtrabaho na ako dito. Wika ni Aimee. Ang bata mo naman pala pumasok dito. Wika ko. Gusto naman akong paralin ng mga magulang ko. Kaso, nakita ko din na di rin nila kaya. Kaya napaisipan ko na pumasok na lang bilang yaya. At ito, maswerte na nakapasok ako sa pamilyang mababait. Ikaw, ba't dito ka nagtrabaho? Tanong niya. Isa akong tricycle driver. Kaso, sinabihan ako ni tatay na kailangan daw ng amo niya ng driver. Kaya, pinapasok niya ako dito. Sagot ko naman. Tatay mo pala si Tay Ramon? Wika niya. Oo, kaso mas pogi ako doon. Biro ko at nagtawanan kami. Bale, ganun lang lagi routine namin Kap Carl. Bale, ihahatid lang namin si Sir Miko sa school niya, tapos uuwi kami ni Aimee. Tapos pagdating ng hapon, susunduin na namin si Sir Miko. Ganun lang, madali lang, at di nakakahagard. Hanggang dumating ang summer, tinatawag kami ng amo namin. Aimee, Joseph, pupunta kami ng London ni Sir nyo ha. Dahil di makasama si Miko, kayo na muna bahala sa kanya. Aimee,
Alagaan mo si Miko ha. Joseph, mag-iingat lagi sa pagdadrive ha. Bilin ng amo namin. Opo ma'am, sagot ko at ganun din si Ivy. Kinabukasan, habang nagmemeryenda kami, lumapit si Sir Miko sa amin. Kuya Joseph, Yaya Amy, may alam ba kayong probinsyang maganda? Tanong ni Sir Miko. Oo naman, sa amin maganda, sagot ni Amy sa bata. Sige nga Yaya, magkwento ka nga ng about sa probinsya nyo, utos ni Miko kay Amy. Doon kasi Miko, walang internet, may TV pero limitado lang ang paggamit. Mas gusto ng mga bata na maglaro sa labas. Kaya kami, magkakapatid, mas gusto namin maglaro sa labas. Hindi na kailangan ng aircon doon dahil malamig na doon. Sabay-sabay kami naghahaponan. Alam mo ba, naghahaponan kami 5 p.m. Aga, di ba? At pagdating ng 7 p.m. ay tulog ng mga tao doon. Pagdating ng dapit umaga, ibon at hangin. Sa sobrang tahimik doon, pati hangin, naririnig mo, Miko. Kwento ni Amy. Sa totoo lang po Yaya, wala naman akong gagawin talaga eh. Yoko lang talaga sumama kay na mami at daddy sa London. Gusto ko kasi maranasan ng buhay probinsya. Wika ni Miko. Di ba magagalit mami mo kung pupunta tayo doon? Wika ko kay Sir Miko. Ano pupunta doon? Malayo yun. Sabat agad ni Amy na parang natataranta. Hindi naman magagalit si na mami at daddy. Dahil sabi ko, pupunta tayo sa probinsya ni Yaya Amy para sa project ko sa school. Wika ni Sir Miko. Maya-maya pa ay nakatanggap ng tawag si Amy. Wait, tupatawag si ma'am. Wika ni Amy. Hello ma'am. Hello Amy. Pupunta daw kayo sa inyo. Ikaw na bahala kay Miko. Ingatan niyo anak namin ha. At kung kailangan niyo ng cash, si Miko na bahala doon. Okay? Wika ng amo namin. Ma'am, sasagot pa sana si Amy nang biglang, sige na, mag-onboard na kami, bye. At pinaba na ng amo namin ang tawag. At nakita ko ang pagbabago ng mukha ni Amy. Bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Oh, Yaya, mag-iimpake na tayo ha. Sunod na araw na tayo alis. Wika ni Sir Miko. At umalis si Sir Miko. Amy, bakit anong problema? Nagpaalam naman pala si Sir Miko kay mami. Wika ko kay Amy. Hindi yon ang inaalala ko, Joseph. Sagot niya sa akin. Ano inaalala mo? Tanong ko sa kanya. Iba kasi sa probinsya namin, Joseph. Nagpapaliwanag pa sana siya. Nang sumagot ako, may aswang no? At napatingin siya sa akin. Paano mo nalaman? Tanong niya. At kita mo sa mga mata niya ang takot. Siyempre, sa mga pelikula. At tumawa ko. At biglang sumimangot si Amy sa akin. Sige na, mag-aayos na din ako ng mga gamit. Sabay tapik sa balikat niya. Dumating na ang araw na pupunta kami sa probinsya ni na Amy. Nakaka-relax ang lugar ni na Amy. Tahimik at magubat. Buti nga Kapkarl, maayos ang kalsada nila. Kaya okay ang biyahe namin. Tanghali na kami dumating sa lugar ni na Amy. Bago kami bumaba, inaalalahanan niya ako, lalo na ang batang si Miko.
Huwag kayong tanggap ng tanggap na pagkain sa di nyo kilala. Maliban na lang sa pamilya ko, kapitbahay namin, at kakilala namin. Naintindihan nyo ba? Bilin niya sa amin. Yes, ma'am! Sagot ko at sabay kindad at natawa na lang sa Sir Miko. Nang bumaba na si Aimee ay nagulat ang mga magulang nito at mga kapatid. O anak, kayo pala yan! Wika ng mama ni Aimee at sabay yapos sa anak nito. Ganon din yung papa ni Aimee at mga kapatid. Nga pala pa, si Sir Miko, anak ng amo namin. Siya yung inaalagaan ko. At ito naman si Joseph, driver namin. Pakilala ni Aimee sa mga magulang nito. Wow, Yaya, ang ganda dito. Nakaka-relax. Ang bahay nyo katulad talaga sa bahay kubo na sa libro. So amazing. Wika ni Miko. Sobrang napahanga si Sir Miko Kapkarl sa lugar ni Aimee. Ako din naman dahil parang bumalik sa dating panahon. Ang mga bahay nila ay gawa sa kahoy. Wala kang makikitang batong bahay. Sige na mga anak, pumasok na kayo sa bahay at kumain. Yaya ng papa ni Aimee. Habang papasok kami sa bahay ni na Aimee, ay napansin ko ang isang babae na nakatingin kay Miko. Maganda siya kahit malayo. Kitang-kita mo na makinis siya kahit malayo, Kapkarl. Aimee, kilala mo ba yon? Makilala mo naman ako. Wika ko kay Aimee. Hindi ko yan kilala. Bago ko lang din yan nakita. Sagot ni Aimee sa akin. Tay, parang bago ko lang to nakitang babae na yan. Kaninong anak yan, Tay? Tanong ni Aimee sa tatay nito. Nakita ko na yan dati. Nung bata pa ako. Grabe. Di pa din ng bago ang mukha niya. Wika ng tatay ni Aimee. Ha? Seryoso ka ba, Tay? Tanong ulit ni Aimee sa tatay nito. Sige na, pumasok na kayo. Utos na tatay ni Aimee. Pagkatapos naming kumain, ay nagpahinga muna kami. Dahil siguro sa pagod sa biyahe, nakatulog si Sir Miko. Habang nagpapahinga kami, ay narinig ko ang usapan ni na Aimee at pamilya niya. Anak, bakit mo dinala dito ang anak ng amo mo? Tanong ng mama ni Aimee. Wala na akong magawa, ma eh. Gusto ng bata dito magbakasyon. Sagot ni Aimee sa mama nito. Alam mo ba ate, may umaatake na namang aswang dito sa atin. Wika ng kapatid ni Aimee. Totoo yan anak. May isang bata ang nawala nakaraang araw. At nakita na lang kinabukasan na wala ng buhay. At may kagat sa leeg. Wakwak ng tiyan. Kwento ng tatay ni Aimee. Total, nandito na kayo. Mark, Mary, at Justine, bantayan ng maigi ang alaga ng ate nyo. Huwag na huwag niyong hayaan na mawala siya sa paningin nyo. Utos ng tatay ni Aimee. Kinabukasan ay nagyaya sa Sir Miko na maligo sa ilog. Habang naliligo kami, ay nakita ko na naman ang babaeng nakita ko kahapon at nakatingin na naman ito
kay Sir Miko habang nag-enjoy ang bata sa paliligo sa ilog. Habang kumakain kami sa tabing ilog, nakipagkwentuhan ako sa mga kapatid ni Amy. Mark, totoo bang may aswang dito? Tanong ko sa kapatid ni Amy. Oo, meron. Sa totoo lang, may isang aswang dito na namatay dahil sa hindi siya nakapasok sa bahay nung nasugatan siya ng isang tanod. Dito, wika ni Mark. Di lang nakapasok sa bahay, namatay na? Tanong ko. Pag nasugatan kasi ang isang aswang, kailangan nila makauwi sa bahay nila. Dahil andun ang kabebe na naglalabas na malapot na katas. At yun ang nagpapagaling sa kanila. Sa puntong yun, di nakapasok ang aswang sa bahay nila dahil may nakabantay na sa pangalawang hakbang ng hagdanan nila ang isang tanod na may hawak na asin. Isa din yun ang dahilan kung bakit di siya makalapit hanggang sa abutan siya ng sikat ng araw. Kwento ni Mark. Habang nagkukwentuhan kami, ay napasigaw si Amy. Sir Miko! Sir Miko! Sigaw ni Amy habang hinahanap si Sir Miko. Kaya kami ay nataranta din. Amy! Ano nangyari? Sigaw kong tanong kay Amy. Nawawala si Sir Miko. Sagot niya. Agad kami naghanap kay Sir Miko hanggang sa nakita namin si Sir Miko. Sir Miko! Sigaw ko. Anong ginagawa mo dito? Asukal dito. Baka makagat ka ng ahas. Wika ko. May bata kasi ako nakita kanina. Umiiyak. Tapos naglalakad palayo. Kaya hinabol ko. Baka kasi mawala. Hanggang sa nakarating na ako dito. Paliwanag niya. Naku sir, wag po kayong basta-basta maglakad na mag-isa. Di mo pa po kabisado ang lugar na to. At maraming mababangis na hayop dito. Wika ni Mark kay Sir Miko. Pasensya na. Nag-alala lang ako sa bata kanina. Wika ni Sir Miko. Sige na sir, balik na po kayo. Huwag kang mag-alala sa bata na yon. Taga dito lang naman yon. Doon na tayo sa ilog. At maya-maya, kailangan na natin umuwi. Dahil mahirap na abutin tayo ng gabi dito sa daan. Wika ni Mark. At tumango lang si Sir Miko. Habang pauwi na kami sa bahay ni na Amy, ay napatanong ako kay Mark. Pre, tingin mo ba bata talaga ang nakita ni Sir Miko? Tingin ko, hindi pre. Dahil kaya ng aswang magtago o mag-ibang anyo. Kaya nilang maging mukhang bata, matanda, hayop, at kaya nilang gayahin ang mukha at boses ng mahal nyo sa buhay. Wika ni Mark sa akin. So, tingin mo, aswang yun? Ang nakita ni Sir Miko kanina? Tanong ko. Oo. At mabuti ay nakita natin siya agad. Kung inabutan siya ng dilim na di natin siya nakita, malamang sa malamang pre. Wala na yung buhay kinabukasan. Paliwanag niya. Kinagabihan, habang kasarapan kami ng kain, ay napasigaw ang kapitbahay ni na Amy. Dito lang kayo. Puntahan ko muna. Wika ng tatay ni Amy. Maya-maya pa ay
Bumalik ang tatay ni Amy. Anong nangyari, tay? Tanong ni Amy sa tatay nito. Ang anak ni Aling Belen. Natagpo ang patay. Bika ng tatay niya. Yung butis ba, tay? Tanong ni Amy. Oo anak, wakwak ang tiyan at wala na ang batang nasa sinapupunan niya. Wika ng tatay ni Amy. Kaya dali-dali nag-ayos ang tatay at mga lalaking kapatid ni Amy. Nagdala ng itak at asin ang mga kapatid ni Amy at ang tatay naman nito ay may dalang buntot ng pagi. Dito lang kayo sa bahay. Isarado niyong maigi ang bahay ha, utos ng tatay ni Amy. Nang nakaalis na ng bahay ang mag-ama, maya-maya pa ay biglang may kumalampag sa bahay ni Amy. Anak, maghanda kayo! Sigaw ng mama ni Amy. Habang may hawak itong itak at ganun din si Amy at Mary. Dahil sa wala akong itak na madampot, ay asin na lang ang nadampot ko. Dahil isa din daw sa mabisang panglaban sa aswang. Habang nakahanda na kami, Kap Carl, ay napansin ni Amy. Wala na naman si Sir Miko. Joseph, asa si Sir Miko? Sigaw ni Amy sa akin. Nang pagkalingon ko sa likod ko, ay wala si Sir Miko. Putik, nalintikan na. Wala dito si Sir Miko. Sigaw ko kay Amy. Ang kulit talaga ng batang yun, wika ni Amy. Maya-maya pa ay biglang kumaluskos ang bubong ng bahay ni Amy. Agad tinusok naman ng mama ni Amy ang bubong nito nang hawak niyang itak at agad naman umalis ang nasa taas. Amy, agisan mo sa labas ng asin, sigaw ng mama ni Amy. At agad naman kinuha ni Amy ang asin na hawak ko at lumabas ng bahay at nagsaboy ng asin. At umangil ang nilalang na nasa taas ng parang nasasaktan. At agad itong tumalon sa bubong at parang lumipad ulit. Joseph, samahan mo ko. Hanapin natin si Sir Miko. Mary, samahan mo dito si Mama, utos ni Amy. Tumango lang ako sa pagsang-ayon kay Amy. Di pa kami nakakalayo ng bahay ni Amy, ay agad naman namin nakasalubong ang tatay at kapatid ni Amy. Tay, kasama niyo pala si Sir Miko? Wika ni Amy. Di rin namin alam na sumunod pala siya sa amin ate. Wika ni Mark. Ang kulit mo talaga Sir Miko. Kung anong mangyayari sa iyo, mayayari kami sa daddy at mami mo. Wika ni Amy na parang naiiyak na. Huwag kang mag-alala yaya. Okay lang naman ako. Wika ni Miko. At agad namin narinig ang sigaw ng kapatid ni Amy na si Mary. Mama! Hiyaw ni Mary at napatakbo kami sa bahay ni Amy. Ganoon na din ang mga kapitbahay ni Amy. Pagpasok namin sa bahay ay hawak na sa lieg ng nilalang na sa taas kanina ang mama at kapatid ni Amy. Kung sino ka man nilalang ka, bitawan mo mag-ina ko! Sigaw ng tatay ni Amy. Nagalit na galit. Bibitawan kong mag-ina mo. Ang ibibigay mo sa akin ng batang yan. Kondisyon ng nilalang na hindi ko maintindihan ang anyo. Grabe Kap Carl. Ang kilabot at takot na ramdaman ko sa oras na yon. Parang lumulobo ang bato ko. At sa buong buhay ko, dun lang ako natakot ng sobra-sobra. Describe ko lang mukha ng nilalang nakaharap namin. Ang mukha niya ay katulad sa paningki. Maitim ito. At ang katawan niya ay payat lang. Pero mahaba ang braso. At mahaba din ang buhok.
At grabe yung lansa ng amoy ng aswang na yun. Bibitawan mong mag-ina ko o di ka maalabas ng buhay sa bahay na to. Wika ng papa ni Amy. Ako ba tinakot mo? Mamili ka. Ibibigay mo ang bata na yan o papatayin kong mag-ina mo. Tanong ng aswang habang sakal pa rin mag-ina. At nagkatinginan ang mama at papa ni Amy na parang nag-uusap sila mata sa mata. Una pa lang kitang nakita ay alam ko na ang batang si Miko ang punterya mo. Pero ito na ang katapusan mo. Wika ng tatay ni Amy. Amy, lumabas kayo ni Joseph. Isama niyo si Miko. Alam mo nang gagawin mo. Utos ng papa ni Amy. At agad hinila ni Amy si Sir Miko. At sumunod na din ako. Habang papalabas na ako, ay napalingon ako. May hawak-hawak palang asin ang mag-ina. At sinabuyan ang aswang na nakahawak sa leeg nila. At sumugod ang tatay ni Amy. At di ko na nakita ang buong pangyayari. Dahil sinara na ni Mark ang pituan nila. Amy, saan tayo pupunta? Tanong ko kay Amy. Sinabi na sa akin ni Mark kung ano sinabi niya sa'yo. Alam mo naman na diba kung paano mapuksa ang aswang na yon? Wika ni Amy sa akin na sabay ngisi. At agad ko naman na gets ang gustong mangyari ni Amy. Alam mo ba kung saan ang bahay ng aswang na yon? Tanong ko kay Amy. Habang pauwi tayo, tinuro ni Mark sa akin kung saan ang bahay ng babae nakikita mo nakarang araw at kaninang hapon. Kaya tumungo na kami sa bahay ng aswang. Habang nasa bahay na kami ng aswang, ay agad kami nagpwesto sa pangalawang hakbang ng hagdan ng bahay. Balikap Carl, ang hagdan ay kawayan lang din. At ang bahay, kawalan din sa kawayan. At ang bubong nito ay gawa lang din sa daon ng niyog. Dahil may itak si Amy, ako naman may asin sa bulsa. Nilagyan ko na din ng asin ang bulsa ni Sir Miko. Makalipas ang kalahating oras, may narinig kaming pagaspas na pakalakas at umaangil ito na parang nasasaktan. Maganda kayo, ayan na siya. Wika ni Amy. Sir Miko, huwag kang umalis Diyan ka lang. Biling ko kay Sir Miko. Maya-maya pa ay nagsalita si Amy. Subukan mo lumapit. Tapos ka talaga. Wika ni Amy sa aswang habang hawak-hawak ni Amy ang itak. At biglang nagsalita ang boses ng amo naming babae. Anak, anak Miko, ako ito, si Mami. Pang-uuto ng aswang sa alaga namin. Sugatan ito, Kap Carl, at medyo nangihina na din siya dahil sa mga sugat na natamo niya. Mami! Wika ni Sir Miko. Napatakbo ito sa inakalang niyang mami. Sir Miko, impostor yan! Sigaw ko naman nang papalapit na si Sir Miko sa inaakala niyang mami. Ay lumayo din ang impostor dahil may asin ito sa bulsa niya. Mami, bakit? Tanong ni Sir Miko habang naluluha ito. Itapon mo muna ang asin na nasa bulsa mo, anak. Pang-uuto niya kay Sir Miko. Ito po ba, Mami? Wika ni Sir Miko habang hawak-hawak niya ang isang takot na asin na naggaling sa bulsa niya. Oo, anak. Sagot ng aswang na nagpapanggap na amo namin.
Wag, Sir Miko. Ikakapahamak mo yan. Pag sinunod mo siya. Sigaw ni Amy kay Sir Miko. At agad naman napatingin si Sir Miko sa amin. At sinaboy ni Sir Miko ang asin sa nagpapanggap niyang mami. At agad naman itong umangil ang aswang na sa harapan ni Sir Miko. Hinila ko kaagad si Sir Miko pabalik sa bahay ng aswang. Pag ako nakalapit, uubusin ko kayong tatlo. Pagbabanta ng aswang sa amin. Habang tinatangkang lumapit ng aswang sa amin, ay tangka ko naman ang paghagis ng asin sa kanya. Kaya di siya makatuloy-tuloy na makalapit sa amin. Parang awa niyo na. Papasukin niyo na ako sa bahay ko. Pagmamakaawa niya sa amin. Naawa ka ba sa mga taong biktima mo? Sa mga batang pinaslang mo? Wika ni Amy. At umangil ang aswang na galit na galit. Dahil sa papalapit ng mag-umaga, ay sinubukan ng aswang lumapit sa amin at sinabuyan ko siya ng asin. Umusok ang katawan nito at mukha at umangil na naman ito hanggang sa inabutan na siya ng sikat ng araw. Humiyaw ito ng pagkalakas-lakas. Hanggang sa ito ay nasunog at nalusaw. Maya-maya pa ay dumating na ang pamilya ni Amy. At kompleto naman ito. Sugatan man, pero safe na ang lahat. Nagyakapan ang pamilya at ganun din kami ni Miko. Bago kami umuwi, ay pinakiusapan kami ni Sir Miko na huwag na sana makarating sa mami at daddy niya kung anong nangyari. At nagsang-ayon din kami ni Amy. Dati Kap Carl, tinatawanan ko lang ang kwento ng ibang tao pagdating sa aswang. Pero ngayon, nag-iba na ang pananaw ko pagdating sa mga aswang.